Ilang taon nang natotorpe. Oo, mahina ang loob nito mga kausap natin na si Yael. Hanggang nakaw na tingin na lang daw yung kanyang ginagawa, ha? O yun lang daw yung kaya niyang gawin sa babaeng pinapangarap niya na napakatagal na. Especially nga itong si Jenjen. Ba, kapangalan pa nung Jenjen namin dito, ha? Ay hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan siya huhugot ng lakas ng loob na aminin ang totoong nararamdaman niya para kay Jenjen. Hanggang ngayon, umaasa pa rin daw itong si Yael na makahabol ngayong Pasko para makagraduate na raw siya sa samahan ng mga malalamig ang Pasko. Okay. Kaya naman sa pagkakataong ito mga kapatid, 27 years old po ito mga kausap natin mula sa Bulacan. Yael, magandang tanghali sa iyo, Yael. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Ako po si Yael. Oo nga, Yael. Bakit naman ganon? Gano'n mo nakatagal kakilala itong si Jenjen? Yes po. Actually po, hindi po talaga kami magka-close. Ay, hindi ba? Magka-trabaho lang po. Opo. Pero kahit pa paano nga, magkakilala, nagkikita kayo, or never pa kayo nagkaroon ng hi, hello, ganyan. Wala pa? Meron na po, pero sobrang saglit lang po. Katrabaho ko lang po siya and sobrang tagal ko na po siyang gusto. Ayan, pero syempre, sa sobrang tagal na yan, gano'n na mga katagal yung pinag-uusapan natin dito? Kasi para sa iba, matagal na yung 1 week. Oo, pero ang tagal na raw nun, ano na raw yun, ang lalim na raw ng pagmamahal sa 1 week. Ayan, pero ikaw, gaano katagal talaga yan, Yael? Crush ko na po siya simula nung first day niya po. Siguro po, 4 years na po. Ba, matagal na nga. Oo, 4 years. Doon sa 4 years na yun, hindi ba niya alam na type mo siya? Hindi po. Wala po akong lakas ng loob gumawa ng first move, ganun. Tsaka dati po kasi may boyfriend siya, may long-term boyfriend po siya. Pero, nalaman ko po na kaka-break lang niya po. 2 weeks ago lang po ata, ganun. Aba, kaya nabuhayan ka na naman ng pag-asa ngayon? Ha? Nabuhayan ka ng pag-asa? Naku, baka naman sa Pasko, bakene men, beke eko na. Ang makapuesto na mapalapit dito kay Jenjen. Pero papaano yan? Wala ba kayong common friend man lang nitong si Jenjen na alam mo na kahit papaano kung alam mo, totoo naman kasi na effective naman. Oo, magkaminsan yung mga gagamit ka ng tulay. Well, at least yung bang maipakilala ka lang, ma-introduce lang kayo sa isa't isa ba? Oh, meron ba? Wala. Meron po siyang kakilala ko rin po kaso hindi ko rin po ka-close eh. Tsaka wala po talaga akong lakas ng loob. Kausapin siya kahit sa chat man lang. Sobrang nangihina po talaga loob ko kapag pagdating sa kanya. Sandali, pagdating ba sa pakikipag-jowa, ikaw ay may experience na? Nagka-girlfriend ka na? Dati. Oh. Opo, kaso sobrang tagal na rin po. Parang 5 years ago na po. Matagal na. Ayan, pero 5 years ago ilang taong ka lang noon? 22 years old. Ganyan. Papaano ka ba manligaw noon? Nagkaroon ka naman pala ng jowa eh. Yung naging jowa ko po kasi nun is kaklase ko po siya sa college po that time. And nasa isang grupo po kami. So, madali ko lang po siya nakakausap. Ganun. Ngayon po kasi, iba yung usapan. Hindi po talaga kami nag-uusap. Natural. Nasa trabaho kayo. Tapos, ano ba? Parehas lang kayo ng department? Magkaiba? Magkaiba po. Kumbaga, sinusulyapan ko lang po siya kapag nakikita ko siya. Naku, mahirap yan. Alam mo, Yael, hindi naman sa tinatakot kita, ha? O kasi ako may kakilala rin na katulad mo, na mahina ang loob, yun lang ang akala niyang problema niya. Oo, yung pagiging mahina ang loob sa pagpapakilala at lagi nga lang raw siyang tanaw ng tanaw sa nagugustuhan niya. Ang problema ngayon, nagkaroon na siya ng neck problem. Yung problema sa leeg, nagmukha na siyang giraffe. Humaba na ng humaba yung leeg. Katitingin-tingin lang, kahahabol na, ayan na yung crush ko. Titingin na gano'n. Nandyan na, ayun. Nagka-stiff neck. Di ba? Pero, but kidding aside, humugot ka naman ng lakas ng loob. At least, make friends dito kay Jenjen.
Kaya nga po, gusto ko nga po sana manghingi ng advice kung ano po yung dapat kong gawin para bago man lang magpasko is kahit maging magka-close lang po kami. Ganun. Well of course, ito lang punta tayo dun sa realidad na sabi mo nga magpapasko, ilang oras na lang bago magpasko? 48 hours na lamang. 2 days na lang, Pasko na eh. Ayan, ayoko namang basagin yung trip mo. Siguro ang pinakamaganda na sana bago magpasko makabuo ka ng lakas ng loob, makapag-chat ka man lang, 'di ba? Makapag-communicate ka, makapag-hi, hello, kumusta ka? Ngayong ano ba, may trabaho pa ba kayo ngayon? O wala na? Naka-break na? Naka-break po kami ngayon. Sa 26 pa po yung balik namin. Ayun. Okay, sige, yun na lang siguro no yung pwede nating gawin diyan. Pero alam mo merong nasa linya natin. Baka meron siyang pwedeng i-advise din sa iyo. Tingnan nga natin, pakinggan ang #AstigAdvice nitong si Cholo ng Manila sa kung papaano ba ang gagawin mo, Yael. At pinanghihinaan ka ng loob dito kay Jen. Cholo, magandang tanghali sa'yo. Magandang hapon kayo po. Ano ba sa tingin mo ang magandang gawin itong si Yael? Matagal na niyang nakikita. Ang problema, ito lang yung katotohanan na 2 weeks ago, nung nabalitaan itong si Yael na nakipag-break itong babaeng nagugustuhan niya, si Jen. Tama ba, Yael? Tama ba? 2 weeks ago, ano? Yael? Yael? Hello po, sorry. Yes po, 2 weeks ago lang 2 po weeks silang ago. nag-break ng... Yun. Sige. Cholo, ano ba ang dapat gawin ni Yael sa ngayon, sa tingin mo? Ako po, siguro gamitin niya ng advantage yung nag-break sila nung jowa niya. Para malapitan niya yung babae. Tapos, pakitaan niya ng magandang talaga, motibo at pakita niya hindi niya gagawin. Ginawa sa kanya nung ex niya para magkaroon siya ng advantage. Saka lakasan niya lang yung loob niya kasi walang mangyayari kaya po yung pagiging niya nilakasan yung loob. Hindi niya malalaman yung sarili ng tanong. So, ibig sabihin, maipapayo mo medyo maging agresibo na ang pasok nitong si Yael. Sa pagpapakilala at least, hindi naman sa ligaw agad. Ano ba yung sinasabi mo? Makipagkilala muna o ligaw na agad? Makipagkilala, makipagkaibigan. Alamin niya yung gusto ng tao para gamitin niya. Yun. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Cholo. Sige po, kayo po. Yan. Yan ha. May option kang ganoon. Na kasi nga naman 4 years ka na naghihintay, ikaw naman ilalapit. Basta ito lang rin, ano? Kaya nga tinanong ko kanina si Cholo, sandali, yung pagiging aggressive ba na sinasabi mo na approach ay yung ligaw agad, lapit na dahil may 2 weeks ago pa lang na sila ay nag-break. Confirmed ba yan o baka naman chismis lang? Nakita ko po sa may social media niya kasi friend din po kami sa Facebook. Di stalker ka pa nga ngayon. Totoo? Kumusta yung mga post niya araw-araw ba na medyo inis doon sa kanyang boyfriend o hindi? Kasi minsan baka naman meron lang siya mga ipinopost, hindi naman pala tungkol sa breakup nila o hindi naman pala talaga sila nag-break ng jowa niya. Nag-post po kasi siya ng nakaraan ng po. Parang officially ended, ganun. Tapos mahabang message, ganun. Kaya, nung nabasa ko po yun, sabi ko, pagkakataon ko na. Pagkakataon na. Na makipagkilala siguro. At yun din ang masasabi ko naman para sa'yo, no? Makipagkilala ka na lang muna. Alam mo, madali nga. Actually, medyo sa iba, mas madali na magpakilala, makipagrelasyon sa mga taong broken-hearted. Kung i-welcome nga nila, kung maghahanap sila ng rebound, pero ikaw ba, kung sakasakali in the future, matatanggap mo ba kapag halimbawa, tinanggap ka niya, niligawan mo itong si Jen. Ang problema, na-realize niya 2 months after, ay hindi, mahal ko pa rin yung ex ko O kaya naman, teka, napilitan lang akong pumasok sa isang relationship dahil gusto ko lang makalimutan yung boyfriend ko noon. Hindi ko talaga gusto si Yael.
Gusto mo ba yung mangyari? Hirap po pero siguro po okay lang kasi gustong-gusto ko po talaga siya. Kahit na hindi magtatagal? Ganon? Opo. Pero depende po siguro. Ayan, kasi hindi naman porke pero well, nasa sa'yo yan, ano? Ipinresenta ko lang sa harapan mo. Pero ang pinakamaganda talaga, no? Syempre, hindi lang naman yung emosyon ng tao, tsaka para mong para ka magte-take advantage Pangit yun. Pangit yun na magte-take advantage ka, tapos nabalita mo, uy, nakipag-break na. Uy, eto na, pasok na ako agad. Hindi, ba't hindi mo subukan na makipagkaibigan na muna? Ayan, kasi para mas established yung foundation ng relationship ninyo. Hindi yung bigla ka na lang umeksena nung panahon na broken siya. Ayan, na kunyari ay hindi ko alam na break kayo, hindi ko alam yung pala, ini-stalk mo na, alam mo na kung ano yung nangyayari sa buhay niya at nag-take advantage ka doon. Diba? Dahil sooner or later, magkakaroon din yan ng epekto, magkaroon man kayo ng relationship o hindi. 'Di ba? Papaano nga kapag ka naman confident lang o yung ba mapagsasabihan lang, mahihingahan lang ang gusto niya at hindi niya gusto naman na makipagrelasyon sa iyo, di ikaw naman na mababad trip niyan sa bandang huli. 'Di ba? Ano ba yan? Kinausap pa ako. Naiinis daw siya sa boyfriend niya. Ayaw niya na sa boyfriend niya. Pero ako ang laging kasama. Ako ang laging ganito. Ganyan. Nasumbatan mo patuloy. Sumama loob mo nang hindi naman kayo. Kasi nga nag-take advantage ka lang doon sa butas na nag-break sila ng jowa niya. Which is wrong. Okay? Kung makikipagkaibigan ka, makipagkaibigan ka. Dapat malinis yung intensyon mo mula sa umpisa para kahit bali-balik ta rin ninyo, hindi, nakipagkaibigan ako at nililigawan kita sa ngayon dahil gusto kita. Alam ko noon na meron kang ex-boyfriend, broken-hearted ka, pero hindi yun ang dahilan kung ba't ako pumapasok na at hindi ako sa naiinip. Okay? Kasi alam mo, yung pagkainip, yung pagmamadali, walang magandang naidudulot yan. Ha, Yael? Kung hindi man siya masasaktan, ikaw ang masasaktan. Isa lang sa inyong dalawa. Okay? Yes po, siguro po, hayaan ko po muna siya mag-heal and umpisahan ko po sa pagkakaibigan lang muna. Yan. For the meantime, be a friend to her. 'Di ba? Maging introduce mo muna yung sarili mo. Mahirap din kasi. Baka nga sabi mo dito, no, ayaw mo na maging miyembro ng samahan ng mga malalamig ang Pasko. Kapag ka ganito mga panahon, kailangan din you take care of your heart. Hindi yung nagmamadali ka dahil yung season ay ganito, masarap may kayakap, masarap may kadate, may extra time tayo, makapagliwaliw, magaganda ang mga pasyalan, 'di ba? Maghahanap ka na makakarelasyon. Nang dahil lang doon, mababaw yung dahilan mo. Pero kung maghahanap ka talaga ng makakarelasyon kahit pa nga ganitong mga panahon na masaya ang paligid o kaya kahit na nag-uulan diyan, nagbabagyuhan, mamahalin mo pa rin. It must be real love. Kapag ganun na talaga ang nararamdaman mo. Okay? Ayan, at syempre, eto, Merry Christmas. Pa-shoutout muna sa wifey ko. Katulad nito, di ba? Na si Erna Fernando. She's watching right now. Hello, Ate Erna. Ayan, from Kuya Hernando Fernando. Maganda rin ang mga payo niyan, ano? Kahit na lalo nung nagtatagal ang relationship, sa maganda o sa hindi magandang sitwasyon, yun ang mga totoo talaga. Huwag ka magmadali, Yael, ha? Sabi mo, bago magpasko, hindi naaabot yan. Pero ano ba ang gusto mo namang sabihin para dito kay Jen at sa sarili mo rin para lumakas yung loob mo? Ano ba sa tingin mo ang magandang gawin ng isang Yael na makapagpakilala na at least kay Jen? Go, Yael. Yes. Jen, kung naririnig mo to, gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo, magkakilala man lang tayo, and tutulungan kitang maging masaya ulit. And sa sarili ko naman po, sana hindi na ako maging torpe, maging mahiyain, kasi
sobrang dami pong nasasayang na opportunity and wala naman pong mawawala kapag itatry ko siguro. Yun lang po. Yan. Alam mo, masarap sabihin yan sa sarili mo, humarap ka sa salamin at ikaw mismo ang kasi wala namang makakapagpabago sa'yo, kundi ikaw lang rin. Kahit anong sabihin ni Kuya Poy na lakasan mo loob mo, na lumapit ka, dapat buo ang loob mo. Wag mong pagdudahan ng sarili mo. Hanggat hindi ikaw ang nagsasabi niyan at hanggat hindi ikaw ang nakaka-feel niyan, nakakaramdam niyan, ay hindi mangyayari yan. Kaya sige, magdasal ka, palakasin mo loob mo. Kung wala ka namang masamang intensyon, bakit ka naman mahihiya? Okay? Ganun lang yon, Yael. Okay? Yael. Ayun, sige, kalaw, kinakausap mo na agad yung sarili mo. Mamaya naman, pagkababa natin ng telepono. Okay? Maraming salamat si Yael ng Bulacan.